shoutout sa mga alpot saka sa mga bugaw. Pero mga kababayan, okay, mahirap ang laban ni Inday Sara. Kasi mismo yung mga kalyado na nag-aaway-away. Balita ko si Attorney Topacio at saka si Attorney Guanzon, may mga eksena sila. Pero normal lang naman yan. Kaya nga ang sabi ko, wala kasing what do you call it? Certainty ang buhay natin sa mundong ito. Dapat talagang kalusin na yung mga walang iyang yan dahil patuloy nilang pinahihirapan ang ating bayan sa kanilang pagnanakaw. Kaya, Pimentel, para naman sa katahimikan ng lahat, totoo ba na utod ay mo napungkol ka, Dodong? Ilabas mo ang iyong pungkol kung ito ay may katotohanan. Patay tigil niya. Wala pa tayo nakitang tigil na utod. Okay? Naputol. Okay, here's the thing. So, noong March 20, darling, na aksidente ito, na sa balita naman ito. Ayan, no, in-screenshot ba natin ba ang balita ba ni Governor Surigao, Governor. Sino ito si Surigao Governor? Okay, si Pimentel. Siya lang naman yung nambubuli sa mga resource person dyan sa Tuwad Committee since 2024. At isa din siya sa mga nagapadihot o dumidiin sa mga Duterte. At kay Inday Sara, siya din ay pumirma sa impeachment ni Inday Sara in the past, yung paggigipit. Now, ito ba ay Karma News? Of course, yes, darling. Sabi nung page ni Pimentel, the Office of the Government informs the public that this honorable, ang kapal na mukha nito mag-honorable, binago ko lang to this honorable Johnny T. Pimentel, Governor of the Province of Surigao del Sur, was in a vehicular accident on March 20. Palakpakan! Ang gaba, dili gyud mag saba, di ba? Alam nyo, sabi ko nga masama ba yung pumalakpak tayo? Hindi. Di ba? Kulang pa nga ito. Patutuloy natin ang Karma News. Alright? Karma News. Kailangan natin magpa-lechon manok lang muna kasi buhi pa Pag nautod ng ujulo, lechon baboy na dapat yan. Kasi para sa mga baboy. Alright? So, ang sabi dito, immediately following the incident, the governor was brought to a medical facility where he received prompt medical attention and underwent appropriate evaluation. After 24 hours of observation and care, Governor Pimentel is in stable condition and is currently recovering the remains under the care and close monitoring of his attending physicians. Accordingly, he is responding well to the care being provided. The office also assures that the incident has been properly addressed and there is no ongoing public safety concern related to the event. Okay? So, siya lang mag-isa solo niya. Huwag natin basahin. To cut the long story short, siya ay na-aksidente noong March 20. Tapos may nabasa kong article kanina, hindi ko na lang mahanap. I think sa pamilya din nila, na kasalukuyan ay meron ng mga robotics involved. Ano ba yung robot? Baka lagyan siya ng robot, maging robot na si Dodong. Okay, tumalab na ang sumpa ni Maharlika at ang mga kulam ni Maharlika ay tumatalab na. At ang birthday wish ni Cara David. Alright. So mga kababayan, sino ba ito? Okay, siya lang naman ang may koleksyon ng Ferrari, McLaren, Porsche, and everything, di ba? Sinetch itech, okay? Okay, ito ay di umano pa lang kasi hindi ko pa nakita yung paa niya. Pero may nakapag-chika boom boom sa atin na itinatago nila yung paa ni Pimentel. Di ba? Ang saya-saya. Matapos kayo mambuli mga jutang genemies ninyo, kayong pamilyang Pimentel na nasangkot sa flood control na hanggang ngayon, wala pa rin napapanagot sa panig ng mga bangag. Remember that? Kasama ni Pimentel, ang contractor din siya, di ba? Meron din siyang negosyong contractor. Okay? Flood, mga infra projects. Now, mga kababayan, eto. Balikan natin para medyo ma-review kayo ng konti, ma-refresh ang ating memory. Itong hayop na matandang puti ang buhok. Sorry, puti rin naman ang buhok ko. Puti rin naman ang buhok ko, syempre, pero may itim-itim pa yung buhok ni Inday. Tayo ngayon ay
salt and pepper. Okay? Now, here's the thing. Itong taong ito yung naggipit din kay Eric, kay Doc Lorraine Badoy. Remember that WAD committee days na nanggigipit sila noong 2024? Ito rin ang nanggigipit kay Spoke Sari Roque, nanggigipit sa atin na mga vlogger, na mga alindog, minus the bayaran, of course, hindi sila kasali. So, eto rin yun. At nasasangkot siya sa maanomalya. Na saan ka makakakita na dati kang pamilyang wala namang ganitong yaman, bigla ka nagkaroon ng 1 billion, garahe pa lang to, girls and guys. 1 billion, naiulat na ito sa bilyonaryo. Actually, naiulat ito mayroon ito sa YouTube, pero tinanggal na nung, ano pangalan nito? Isang, parang, ano sila yung parang, isang channel. Actually, not channel eh. Ito yung mga, patingnan na lang natin. Okay, here's the thing. So ito si Johnny Pimentel, di umano utod na ang tiil. Natuwa ba kayo? Nalungkot ba kayo? Palakpakan, di ba? So ngayon, let me gorgor someone today because I would love to gorgor you today. Okay, you're the first victim. Bye! Okay, mga palangga. I'm so happy I gorgored one today. Na ngayon, mga kababayan, here's the thing, pating. Pakinggan natin to. Ito yung balita in the past na mayroong 1 billion na garahe si Surigao del Sur Pimentel na di umano na utod ang kanyang tiil. Kaalyado naman Okay na. Narito ang exclusive agenda report ni Joe. Okay. 'Di ba? Sila yung naggigipit sa Senate, sa Maletas Congresistas hearing, WAD committee, ganyan. Ginigipit nila si Sara, si PRD, tayong lahat. And here we go. Investiga sa pagsusuri ng bilyonaryo. Palya kung posibleng suspect din ang mismo nag-iimbestiga. Sa pagsusuri ng bilyonaryo news channel, ang contractor ng bilyong-pisong kontrata sa Surigao del Sur, kung hindi kongresista, kaalyado naman nila. Kontraktor. Exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tanya mo na. Yan no? Ngayon sa social media, ang umano'y 1 billion peso garage ng isang gobernador para sa kanyang car collection. Sa isang video ng isang architectural and interior designing firm, ipinakita nila ang isa sa mga tahanang produkto ng kanilang disenyo. High class ang pagkakagawa. Mga designer pala sila. Hanggang sa loob nito. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang hindi By the way, sa walong luxury eto, cars. wait. Makikita mo pagpasok. So ito pala mga designer ang nag-post ito sa YouTube. Ang pangalan ng mga designers, mga nagde-design ng mga gusali, Fitnesscape Creative Studio. Bago tayo mag-vlog, tinignan ko actually kung buhay pa yung video. Wala na, binura na. Buti na lang may nakita pa tayo. Okay. Gusto mo car dito, pili ka na. Ako? Wala. Kay Pimentel yan. Pili sa car? McLaren, syempre. Ikaw? Ako car. Favorite car? Carla. That's my favorite car. Ako naman, kung ikaw McLaren, ako yung Porsche na GT2 RS. Sa isang Facebook post, tila napansin ng isang netizen ang kaparehong interior design ng bahay sa video na ito sa video na minsan na Nalala nyo na siya? Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel. Good morning to everyone. Oh. To DOH Regional Director Dr. Cesar Casion and the entire team of the DOH Caraga family, as well as the DSWD Caraga family. Allow me to congratulate you in today's launch of the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Ayon sa post, gawa umano sa haligi ng korupsyon at kasapiman ng nasabing property. Wala pang tugon si Governor Pimentel sa post na ito sa kasalukuyan. Isang bagong post ang lumitaw. Isang araw matapos lumabas ang video. Ipinost naman ng isang social media user ang umano'y construction firm na pagmamay-ari mismo ni Governor Pimentel, ang JNA Pimentel Construction. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, kumpirmado na ang authorized managing officer ay walang iba kundi si Governor Johnny P. Pimentel. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na ang kumpanyang ito nakakubra ng 9 na proyekto sa nasasakupan mismo ni Gov. Mula 2016 Grabe, no? hanggang 2020, naaabot
Halaga sa 480.5 million pesos. Sa mga panahong ito, naupo siya at ang kanyang dalawang kapatid na sina Vicente Pimentel Jr. at Alexander Ayek Pimentel sa pagka-governor. Nagpalitan din sila ni Ayek sa pagka-congressman ng ikalawang distrito ng Surigao del Sur. Una nang inimbestigahan ng Billionaire News Channel ang long-time ally ng mga Pimentel sa probinsya, ang pamilyang Momo, na may sarili Momo, nasangkot din to. Pusko muna. 1 billion pesos na kontrata sa DPWH Caraga Region. Ito yung Momo at saka Pimentel. Ito yung mga nasangkot na mga malalaking pangalan dito sa flood control, sa anomalya. Pero napanagot ba sila? Kinasuhan ba sila? Yung Momo, ano na nangyari? Di ba? Nagsara na itong ICI ni Bangan. Well, napanagot naman siya kasi nabundol niya yung sarili niya. At yung kanyang mga collection, nakita niyo naman dyan, yung garahe, 1 billion. Pero tignan natin muna kung magkano lahat yon ang mga cars na pinakita natin. So, tignan nyo dito ha. Yung mga kotse niyang collection, mga kababayan, eto, Ferrari 488. Okay? Yun yung model ha. Roughly, nasa 280,000 US dollars. Okay? Estimate lang. Okay? $220,000 to $280,000 to 280,000. Lamborghini. Okay? Ganon din yung presyo. Porsche, okay? Maximum 280,000 US dollars ang presyo. So yung pinakita kanina doon sa picture, 10 to 12 cars. May Ferrari, Lamborghini, McLaren, di ba? Sabi nga ng host, anong gusto mong car dito? Sabi niya, McLaren. Yung isa naman, Porsche. Di ba? So makikita mo dito mga kababayan, ito estimate lang, umaabot sa, ang presyo lahat ay, wait a minute, okay? More or less, yung mga sasakyan na yon papalo sa 3 million US dollars. So, maybe more than that pa. Estimately, around 150 to 250 million pesos. Pesos na tayo ngayon, mga kababayan, ang mga cars na ipinagmamalaki doon, okay, sa video na yon. Habang ang ating mga kababayan dyan sa Surigao, isa yan sa mahirap din na probinsya yan, kayo ay nagugutom, lalo na ngayon, problemado and everything, di ba? Then, ang garahe ni Pimentel, ayon dyan sa report, ay umaabot ng 1 billion. Pero ngayon, hindi yan na mapapakinabangan yung mga Ferrari na yan. Kung maipapakita o ma-confirm na yung kanyang mga paa, actually, 2 paa daw, di umano putol na ang kanyang 2 paa. Palakpakan, very good. Babae talaga ang tadhana. Putulin, hindi paliog ang nautod, no? Sabi ng ating mga kababayan. Sabi ni Palangga, June Digamon, okay, yan sina Pimentel at barbers ang dapat bitayin at pausukan dahil sa sobrang kasakanan. Alam mo, ang dami nila, yes Palangga. Alam mo, sabi ko na binabasa, kung putang ina, isang tao pa lang to. The reason why lubog na ang Pilipinas. The reason why nagkakampi-kampihan lahat ng mga hayop na ito sa Bangag Administration, pinoprotektahan nila na sila ang nagnakaw ng pera ng bayan, di ba? Pero sabi nga, ang gaba, dili good mag, saba, mirisi, sabi ni Gloria. So ngayon, ito'y napag-alaman natin sa ating puting ahas na itinatago nila, sinasabi lang nila na okay, for sure, gusto ko namnamin mo, Pimentel, yung sugat. Yung natamo mong sugat. Kung ito ay ma-confirm na ang paa mo putol. Yan ang karma. Ibig sabihin, mga kababayan, talagang ang tadhana ay hindi natutulog. Imagine mo, ang daming cars, 10 to 12 cars. Nakita niyo to, 10 to 12 cars siya, no? Ang bubongga, Kung tractor, ayan, ang daming kotse. Ilan ba ang kaya mong i-drive na sasakyan? Diba? Kailangan ba ng 10 sasakyan, 12 sasakyan? Saan galing yung pera? Kasi ang negosyo sa gobyerno. Imagine mo, ilan ang kongresista natin? 400 plus. Tama ba? 400 plus? O 300 plus? Okay, yung mga kongresista natin, sabi mo na 300 plus. 300. Pungkol na si Angkol. Sabi ni ASL, pungkol na si Angkol. Pungkol na kay Dudong. Oy, gawas ang imong tiil na pungkol. Alam mo, hindi tayo dito
nagkutsa ng mga putol. Yung iba dyan, may reason, yung mga kababayan na putol, pero hindi po kayo kasali dito. Ito ay hagupit ng langit. Okay? Ngayon, mga kababayan, ilan ang paa mo ba, Pimentel? Na ano siya, na-aksidente siya sa motorsiklo sa barangay Bitaugan, Kagwait? Is it Kagwait o Kagwait? Okay? So ngayon, na-aksidente siya. Buti naman wala siyang nadamay, sarili na lang niya. Di ba? Napakabait ng Diyos. Pwede niyang mabangga ang isang tao, isang establishmento, pero nabangga niya yung sarili niya. Kagwait. O hindi, English pa yun, Kagwait. Okay? Yes, Lai, Talandron, mga pita. So ito yung karma. Yeah. Karma ito, deserve niya talaga ito. Ngayon, sa pamilyang Pimentel, ilabas niyo yung paa ni Johnny. Ilabas niyo yung lapaan niya. Kanino rom, tail rom, ang napungkol. Johnny. Ah, 'di ba kasi si Manaano ngayon eh. 'Di ba? Ang tadhana ngayon, kinakastigo niya yung mga dapat kastiguin. Ngayon, mga kababayan, it's been 2 weeks. Okay, sinasabi nila na okay. Pero nga sabi ko nga may nabasa ko article na they are like sinasabi ng pamilya na they're on nasa stage sila na nakikipag paano ba 'yon? Nakikipag-communicate sila o kaba may angle na pwedeng may word na sinasabing robotics. Okay, bakit naman siya maging robotic? Bakit naman siya maging robot? Di ba? Pati boto, ni Dodong siguro, robot na. Ganon na, hindi na magtindog. Tigulang naman na si Dodong. Yan yung karma. Okay? Kaya lahat ng mga kawatan sa bayan, katulad ni Akop, di ba? Nagurgur na. Ito, hindi pa natuloy. Dapat liog na lang ang napungkol. Kung totoong napungkol siya, malalaman din naman ng taong bayan. Di ba? Pero baka kasi pwede nilang isekreto yon. Kasi, kung meron siyang may fake siyang tiil, kasi nasa, naman nila yon, karapatan naman ni Angkol na pungkol, kung hindi niya sasabihin, robot na yung boto ni Dodong. Karapatan naman niya yon, mga kababayan, na hindi i-disclose sa taong bayan. Pero yun nga, meron ngang, what do you call it? Meron nga nagtimbre sa atin na di umano utod na yung kanyang tiil. So kaya nga sabi ko, lahat ng mga masasamang damo sa Pilipinas, sabi ko, bakit hindi pa yung boto, yung ni Bangag yung nautod? Di ba? Nang mautod na silang lahat. Lahat yan ay mga magnanakaw. Sabi, lahat ng magnanakaw ay may paglalagyan. Sila dahan-dahan lang, sabi ni L.E. Exactly. Sabi ni Emma, marunong talaga yung Panginoon. Yes, sobrang kawawa ang bayan natin. Ngayon, 18.2, more than 18 trillion ang utang ng Pilipinas. At ang utang na yan, maaari, di ba? Hindi maaari. Sa bawat kawatan na kongresista, napunta sa kanila. Kasi utang lang ng utang si Bangag. Wala siyang maipakitang infra. Kasi yung mga proyekto, katulad sa binalita kanina, binibigay sa mga kasabwat nila, bigay ng pera ng flood control, pero it's either substandard ang kanilang mga proyekto o wala talagang proyekto, mga kababayan. Kaya yung pangungutang ng Pilipinas, which is back nung panahon ni Pangulong Duterte, nasa 12 trillion ang utang ng Pilipinas. Pero mga kababayan, tignan natin. Okay. 12 trillion ang utang ng panahon ni PRRD. Ang kay PRRD naman, nagkaroon tayo ng pandemic almost 3 years. Pero may nakita tayong mga proyekto nung panahon ni PRRD. Okay? Tignan natin to mga projects. Okay? Nung panahon ni Pangulong Duterte. Okay? Although may utang tayo, natural naman nangungutang, pero hindi ganun kalaki, katulad ni Bangag, na umabot ng 18 trillion plus 6 trillion, from 12, nag-6 trillion siya, 2026, may 2 years pa siya. Diba? Wala pa yung 2 years na, baka pagdating niya ng 2 years, another 6 trillion na naman, so 18 plus 6, that's gonna be 24 trillion. Tapos wala man lang maipakita yung hayop na Bangag na ito, dahil nga,
mga kasabwat, itong mga pungkol, itong mga, mga kawatan. Di ba? Kaya talagang dapat ito, mga palangga, si Bangag ay matapos na talaga sa kanyang kahibangan at patuloy na pagnanakaw. Tinignan natin. 18 trillion ang utang ng Pilipinas, pero naman yung build ni Pangulong Duterte, andyan yung Cebu Cordoba Expressway, Binondo Intramuros Bridge, Estrella Pantaleon Bridge, Davao Samal, yung iba dyan, kinikredit pa ni Bangag sa kanya, Metro Manila Subway, PNR, LRT, basta at marami pang, alam mo, ang dami. Hindi ko na nga babasahin, CALAX, CLEX, TPLEX, Skyway Stage 3, di ba? Sa mga ports, New Clark City, Port, panahon ni PRRD yun. Kinukumpara natin. Pero sa kay Bangag, yes, CALAX. So, kayo dyan, magsulat kayo kung ano yung mga project ni PRRD, Batangas Manila Modernization, Chuchu, basta ang dami. Si Bangag, anong meron? Pag naupo ako, maglalagay tayo ng mga regional hospital. Magaganon-ganon na lang tayo. Di ba? Wala. Pero ang utang natin, plus 6 trillion. Dahil sa mga kontraktor na patuloy na binibigyan ng proyekto ng Bangag Administration, kinukuha lang nila yung pera, walang infra projects, walang bridges, walang infrastructure, walang hospital, walang schools, kasi ninanakaw nila. Kaya ngayon, itong karma, okay? Sabi ko nga, kailangan mag-comment kayo dyan kay Pimentel. Sabi mo, Angkol, ilabas mo ang iyong pungkol. Angkol, ilabas mo ang iyong pungkol. Diba? Sabihin mo. Kasi, tatanggapin naman namin na pungkol ka. Magawa namin kung pungkol ka. Yung Balagiga, Bell sa Summer ni PRRD din, sabi ni Palaigit. Bakit ganyan ang pangalan mo, Palaigit? Diba? Sabi ko nga, si Akop, sino pa ba? Meron bang susunod? Sana lahat sumunod na sila. Kasi, ang dami-daming car collection. Di ba? Yan si Abante. Ang dami rin car collection ng putang inang pastor-pastor na yan. Kailan pa ba mamamatay yan? Sana sunod-sunod na sila. Masama mag-wish ng masama sa kapwa mo. Pero kung ang kapwa mo naman ay hindi mo kapwa-tao, kundi demonyo. Di ba? Kahit na harap-harapan, sabihin ko, magurgur na sila lahat, gawin na silang bopis, or bopi-sisig. Diba? Kulang pa nga yun eh. Kulang pa ang kabayaran ng buhay nila, ng mga paa nila. Diba? Sabi ni, I love this. Sabi ni Dan Scorpion, ma'am, gamitin niya yung parts ng Ferrari para sa robotic limbs niya. Sa robotic niyang paa. Yes, correct. Diba? Kulang pa yung buhay ng mga hayop na ito. Sa pagnanakaw na ginawa nila habang kayo ay gutom sa Surigao, gutom kayo sa Pilipinas, walang trabaho, sinasamantala ng mga bilyonaryo, ng mga negosyante, itong krisis na ito, di ba? Napag-usapan na natin yan, 3 billion a day ang kinikita. They don't care. Wala silang pakialam sa'yo, wala silang pagmamahal. Kaya nga sabi ko, dapat talagang kalusin na itong mga hayop na ito. Yeah. Dapat talagang kalusin na yung mga walang iyang yan dahil patuloy nilang pinahihirapan ang ating bayan sa kanilang pagnanakaw. Kaya, Pimentel, para naman sa katahimikan ng lahat, totoo ba na utod ay mong napungkol ka, Dodong? Ilabas mo ang iyong pungkol kung ito ay may katotohanan. Diba? Kasi may nagtimbre sa atin, di o mano, utod ang imong tiil. So ngayon, mga kababayan, patuloy talaga tayo maghihirap kasi recently, mismo ang US Trade, mga kababayan, USTR, ay nagbigay ng report na ang Pilipinas ay malupit ang korupsyon. Ang exact word nila, pervasive and long-standing corruption sa ating bayan. Napakalala, napakatalamak. Ang korupsyon hindi makapasok. Okay? Itong mga negosyante, based ito sa report ng United States Trade Representative or USTR na na report na rin dyan, mga kababayan, na sinasabi nito na talamak ang korupsyon sa ating bayan, matagal ng problema dahil patuloy ang mga mismo na sa Bureau of Customs ay malupit ang bribery. Isa yan sa in-expose ko sa inyo. Smuggling, hoarding, sino ang may pasimuno?
si Satanas, si Bangag, Marcos administration. Kasi kung hindi yan, kasabwat ang Marcos administration, hindi tayo malalagay dito sa report na ito na patuloy, mga kababayan, ang paghingi ng bribe ng lagay ng mga julul na gobyerno ni Bangag. So, ang sinasabi dito ng US trade na nahirapan yung mga investors na pumasok sa Pilipinas, di ba naiulat na rin to dun sa ano bang department yun? US State Department. Okay? Ngayon, mga kababayan, naulat na rin ito last year na ang bayan natin sa Bureau of Customs, talamak ang korupsyon. Mismo sila nangihingi. Yun ang problema, kaya hindi makapasok. Takot na pumasok yung mga investors, kaya bagsak. Okay? Bagsak ang ekonomiya natin. Tumaas ang ating utang sa 18 trillion kasi nga, hindi tayo masyadong kumikita. Kung kumikita man tayo, ninanakaw ng mga bangag. Di ba? Hindi tayo nagkakaroon ng opportunity na dumating yung mga investors kasi nga inuubos nila ang puhunan. Kumbaga, it's not really puhunan. Pagpasok pa lang ng mga mamumuhunan, mga kababayan, ay humihingi na ang mga talipandas ng lagay. Okay? Ng bribe. Dahil ang promotor yan, ang bangag na administrasyon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, paano aakyat ang buhay ng aangat o aakyat ang buhay ng mga mamamayan mula sa laylayan ng kipay ni Lenny. Di ba? Nasa na mga nalaylayan dyan? Paano aakyat? Kung yaan ang talamak, permit pa lang, di ba, magpa-process ka pa lang, hingan ka na ng lagay. Di ba, sabi ko sa inyo, may nakausap ako sa Vegas. You know, na Amerikano, mag-i-invest dyan sa Pilipinas. Lagay pa lang, milyon na. Kaya sila umurong. Di ba, makakatulong sana sa mga mamayang Pilipino, yung investment nila para mag-create ng jobs. Pero ang ginagawa dito, ng gobyerno ni Bangag, mga kababayan, ay patuloy ang pangihingi sa mga investors at hinahayaan nilang pumasok ang mga sabi dito sa US Trade Department. Pati yung mga pirated or mga peke na mga produkto ay pinapayagan ng Bangag administration. Pero kasi matagal na yan eh. Actually, hindi lang yan sa panahon ni Bangag. Talagang malapit ang gobyerno natin. Okay? Ang gobyerno kasi lahat traidor halos. Lahat ay makapili. Lahat ay mga kawatan. Kaya patuloy kayong maghihirap. Imbes na makapasok ito, mga investors na ito, hindi talaga makakapasok kasi mismo ang gobyerno ay kasabwat dito, mga kababayan. Alright? So, ang sinasabi dito ng US Trade, mga palangga, itong Bureau of Customs, talagang grabe ang pangngigikil sa mga investors. Hindi lang red tape. Di ba, nung panahon ni PRRD, at least, di ba, yung pagkuha ng mga permit, naramdaman nyo ba yon? Hindi na pinapatagal-tagal kasi dadaan ka kay ganito, mayor's ganito, di ba? Sa mayor's permit, kung saan-saan ka pa dadaan, tapos ang dami manghingi sa'yo ng lagay, di ba? So, eto yung nakikita ng mga foreigners, not only US actually, yung iba pang mga gustong mag-invest sa atin, lalo na ngayon, alam nila, adik yung presidente natin. Di ba? Bangag. Nakata nyo naman yan. Hindi lang Amerika ang nakakakita nito. Kaya malupit talaga ang nilalabanan natin sa ating bayan dahil sa patuloy na pagnanakaw. Sabi ni Cosmic Crude Oil, market tumaas na rin, 106 sa market. Karma comes around, goes around, sabi ni Baby Lou. Ngayon, mga kababayan, kaya ganito ang sitwasyon natin kasi hindi pa nautod ang julo ni Bangag. 'Di ba? Kaya yung joto niya dapat majotod na. 'Di ba? Sana yung isang bulati na pumirma na para naman yung mga Pilipino ay makatakas na sa kahirapan. Correct. Sana nga makatakas na sa kahirapan ng mga kababayan natin. Nasaan na yung comment mo, Palangga? Si BBM may footbridge. Okay, sabi ni, oo nga, 'di ba? Wala siyang proyekto kundi inaagaw niya para siyang si Noynoy dati, di ba?
tinitake niya yung credit ng hindi naman niya proyekto. And it's okay naman yung itutuloy, di ba? Yung mga magagandang nasimulan ng previous administration. Pero wala naman siyang ginagawa eh. 4 years na, 4 years na, no? 22, 23, 45, 26. Diba, 4 na taon na yung hayop na yan. Ibig sabihin, 4 na taon na rin ako nagsasabi dito na bangag-bangag. At ang dami nila. Lahat ng maletas kongresistas, yung mga nire-release niya ng mga sundalo, yung nire-release ni Baligod, walang gustong imbestigahan. Itong DOJ na to, sinasabi nila na, ang dami ng, sabi ni DOJ, sabi ng Bangag Administration, na yan, tabak-tabak, ang mga kaso, ready na yan. Tapos ipo-forward na yan sa ombudsman, ganito, ganyan, gumugulong. Nasaan ang gumulong? Mabuti pa yung aksidente ni Uncle Pungkol, mabilis pa. Diba? Sana tuloy-tuloy na talaga ito, mga kababayan, ang ating paghahagupit sa kanila. Bumili ako ng LPG today, dati 990 lang, ngayon 1,529 pesos. Fiesta, 11 kilos. Tingnan mo, almost double yung presyo. Kawawa kayo, pero yung mga LPG na yan, old stock yan. Kaya tama si Senator Marcoleta na 3 billion a day ang kinikita ng mga hayop na ito. Pinagsasamantalahan kayo. Di ba? Sabi ni Andel Castillo, BBM legacy corruption, being the mastermind, coke o pulburon, di ba? Extreme substance addiction, callousness, a total of, feeling sympathy or awareness toward others. Ano pa? Gas per liter, mahal na dito. Saan to? Ay, Canada naman. Ito palangga. So anyway, gamay na sabi ni Chen, gamay na gani ang otdon padayon. Otdo natin para matuluyan na yung mga hayop na yan. Baka ma-bribe yung isang bulate. Oo nga eh. Huwag naman sana ma-bribe ang isang bulate. Sana magurgur na, mga kababayan. Magurgur na. So ngayon, itong nangyari dito, sa aksidente ni Uncle Pungkol, di ba? Ni Uncle Pungkol, Pungkol, ilabas mo nga yung tiil mo kung talagang Pungkol yan para nang malaman namin kung paano ka namin isasalarawan, di ba? For sure, itatago nila yan, di ba? Pero syempre, sabi nga natin, hanggat hindi natin nakikita ang tiil ni Uncle, magdi-umano na lang muna tayo kasi hindi ko naman nakita yung tiil niya. Pero the fact na mayroon talagang article na siya ay na-aksidente, so possible, posible talagang hanggang ngayon ay inaaratay siya. Kaya sabi ko, kahit anong pagnanakaw ninyo, okay, there we go. Kahit anong pagnanakaw ninyo, hindi nyo madadala sa hukayan. Although it's sad to say, kasi mamanahin ng kanilang mga kamag-anak. Di ba? Yung mga ninakaw nitong mga maletas kongresistas na ito. Sa sobra ninyong kagahaman, nakita nito mga hayop na ito, dati man lang naglilimahid yung ibang mga kongresista. Tapos biglang nagkaroon ng mga car collection, nagkaroon ng mga bahay sa ibang bansa, nagkaroon ng mga malalaking mansyon. Di ba? Tapos sasabihin ng Bangag Administration na overwhelmed sa dami daw ng flood control cases mula sa ICI. Nasaan? Bakit hindi kasama dyan si Pimentel, si Momo, si Bangag, lahat, si Abante, lahat ng mga hayop na yan? Bakit hindi kasama dyan sa kanilang investigation na yan? So you know the answer already. Yung mga overwhelmed na documents na pinagsasabi ni Clarissa Taratara, yan ay puro kasinungalingan lahat. Dahil hindi nila pananagutin itong Bangag Administration kasi sila-sila lang yan eh. Bawat ahensya ng gobyerno, talamak lahat sila magnanakaw. Sinabi ko naman sa inyo in 2023, ultimo assistant secretary, undersecretary, may mga bahay, 2022 pa lang yun. How much more ngayong 2026? No wonder, 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas na wala kayong nakikitang tangible evidence na mayroong eskwelahan na pinatayo, na marami, regional hospitals, bridges, roads. Nakita nyo naman tuwing bagyo, binabaha pa rin kayo. Naibigay na ba ni Bangag yung 5,000 to 10,000 na ayuda dun sa completely damaged, 10,000 sa Cebu, 5,000 yung partially damaged, remember that? Naibigay na ba lahat yun? O hindi pa rin naibigay at patuloy pa rin na yung ating mga kababayan ay displaced pa rin at ang kanilang mga bahay ay hindi pa rin naitatayo.
Kasi inuna ng Bangag Administration ang pagnanakaw. Lahat sila magnanakaw. Sabi ko nga, director, undersecretary, lahat ng inappoint nila, lahat lumalamon galing sa kaba ng bayan. Tira ng tira sila kay Inday Sara, 125 million confidential fund. Pero yung 4.5 billion every year, more than 4 billion ang confidential funds ni Bangag, nasa napunta. Maliban pa dito sa mga mali-maleta, mga kababayan na in-expose ng ating mga kasundaluhan. Well, you all know that, na yung 4 billion yearly, more than 4 billion na confidential funds na doon sa Beverly Hills. Kaya, di ba, nagkandamatay na yung kasama nila sa kasisinghot ng pulburon. Di ba, nandun sa orgihan, kung saan pa yung mga pera. Kaya pag nawala na si Bangag, is either magurgur siya o mamatay siya o whatever, o si Lisa Tanas, dapat talaga habulin ni Inday Sara, dapat bitayin mo yung hayop na yan. Bitayin mo silang lahat, dahil kawawa ang Pilipinas, wala na pong magbabago sa Pilipinas hanggat hindi natin nabibitay yung mga yan. Kaya sabi ko nga, Inday Sara, kunin mo na ako, taga-gurgur sa kanila lahat. Hindi ako nagbibiro, dahil kunin mo ako. Ot doon ko tanan ang mga boto ng mga yan. Ang mga joto nila, ot doon ako! Para wala na sila ang kaligayan. Tapos isunod ko ang julo ng mga jutang jedimes. Sabi ni Palaboy, dapat nga, bakit isa lang? Lahat sana majutol. Ano ang tanong mo? Bakit isa lang? Isa lang ang tiil? Lahat yan may kapalit. Lahat yan pagbabayaran nila. Hindi lang ngayon. Bukas makalawa. So, yun yung pinakamagandang balita ko sa inyo ngayon dahil di umano nautod ang napungkol si Angkol. Diba? Ngayon, the fact, nilufak na sinasabi ng Bangag Administration, lahat ng makasalanan dapat ipagdasal. Ipagdasal mo, Castro, ang pagiging accessories mo sa lahat ng kababuyan ng amo mong adik. Ikaw ang pinakabobang abugaga, Claire Castro, at hindi kasi Claire. Hindi Claire ang pangalan mo, huwag mong ginagamit yan. Dahil ikaw ay Clarissa Boba Taratara. Ang lumalabas sa bunganga mo ay kasi baho ng mukha mo. Imbornal. At ang bilat ni Lisa Tanas, kulang na lang lunukin mo. Makapagsipsip ka lang sa kasinungalingan, sa kawalang hiyaan ng iyong Bangag Administration, ng iyong bangag na amo. Kaya sabi ko nga sa inyo, patuloy na sinisira si Inday Sara ng mga hayop na ito. At ang iba nga ay nakikipagsabwatan dyan sa Bangag Administration para si Inday Sara ay kanilang itumba. Literally, or whatever, kung ano man yung tumba na gagawin nila. Well, sinasabi naman ni Inday Sara yan, na gusto siyang gurgurin kasi nga wala nang ibang pwedeng itapat kay Inday Sara pagdating sa 2028. Yan ang katotohanan. Kaya hindi nila tinigilan si Sara Duterte na sirain, tirahin, i-sensationalize, gawing usapin yung 125 million na yan na confidential funds, which is, mga kababayan, yung kay Bangag ay 4-point-something billion, ayaw nilang pag-usapan. Well, obviously, takot sila kay Sara Duterte kasi nag-declare na nga ng 2028, siya ay tatakbo at pananagutin niya ang mga kawatan. At magtatalaga siya o makikipag-partner siya sa Vice President na ang magiging trabaho lang ng Vice President ay panagutin ang mga kawatan. Right? Ngayon, ano mga sinasabi nila dito? Mga ebidensya daw laban kay Inday Sara ay mapasa kamay na sa mga maletas kongresistas after Holy Week. Sa kabila ng kahirapan ninyo sa buhay, talagang si Sara. Wala nang iba kundi si Sara. Pero alam mo, ang hirap talaga ng laban ni Inday Sara. Okay? Sobrang hirap. Kasi mismo yung mga nasa likod niya, nag-aaway-away din. Lalo yung mga ano, you know. Sino ba mga nag-aaway-away? Yung mga vloggers, okay lang mag-away. Normal lang yan. Diba? Kasi nakikita natin, okay? Nandito sa labas, observer tayo. Nakikita natin kung anong ginagawa ng mga hayop na alpot, bugaw. Shout out sa mga alpot saka sa mga bugaw. Pero, mga kababayan, okay, mahirap ang laban ni Inday Sara.
Kasi mismo yung mga kalyado na nag-aaway-away. Balita ko si Attorney Topacio at saka si Attorney Guanzon, may mga eksena sila. Pero normal lang naman yan. Kaya nga ang sabi ko, wala kasing what do you call it? Certainty ang buhay natin sa mundong ito. Hindi natin alam kung sino magtatraidor sa kanila. Sabi ng isa, ganito. Sabi ng isa, ganyan. Pero ako naman sa kanila, okay lang ako sa kanila. Pareho kong kaibigan niya mga yan. Si Topacio at saka si Guanzon. Okay lang naman ako sa kanilang dalawa. Ang sa akin lang, matira ang matibay. Di ba? Kasi hindi talaga natin alam kung sino magtatraidor sa atin. Kung sino magtatraidor kay Inday Sara, kaya sabi ko nga, dapat si Inday Sara, yung mga kaawal niya, handang gumurgur. You know, not literally, gumurgur, itapon sila palabas. Di ba? Kaya sabi ko, dapat nga palakasin talaga. Teka lang. Okay? Palakasin ni VP Sara yung mga, well, it's already malakas, yung mga supporters talagang, kasi alam mo, ang laking impact ng mga nagmamahal kay Inday, sa mga taong nagmamahal kay Inday Sara. Kasi, na-echo natin sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak sa Pilipinas, lalo yung mga nakakatanggap ng remittance. Doon nanalo si PRRD. Di ba dati, noong 2016, nung election, hindi kita papadalan. Para di ba boynoto si Digong? Di ba? May mga ganon tayo nakikita, mga kababayan. So, itong away na ito, ano ba mga away? Lahat ng mga nag-away, hayaan mo sila mag-away-away sila dyan. Normal lang yan. Matira matibay. Wala akong kakampihan sa kanila. Kakampi ko yan lahat yung mga ano na yan, mga nag-aaway-away na yan. Ang problema, hindi kasi pwedeng sabihin natin, eto si magtatraidor itong si na to, ganyan-ganyan, kasi ganito, ganyan-ganyan. Hindi natin alam. Pero ako sigurado kung alpot at saka bugaw, talagang magtatraidor yan. Pera-pera lang kasi yung mga yan. Pera-pera lang yung mga yan. Pero itong mga ito, we have to, let's face it. Okay? Lahat yan may vested interest. Di ba? Lahat yan may vested interest. Ako lang ang walang vested interest. Bakit? Hindi ako tatakbo sa Pilipinas eh. Di ba? Hindi naman ako pupunta dyan para makisiksikan. Lahat yan may interest to run o maiangat ang kanilang mga kamay. And that's normal sa politics. Ang titignan na lang natin dito, after silang manalo, gagawin ba nila yung tama? Sabi nga natin, walang certainty ang buhay sa mundo. Hindi natin alam. Sabi ko, kahit jowa natin, akala natin, mahal na mahal tayo. Putang ina, after 3 years, gago pala. Di ba? It's the same thing sa politics. So, gagawin na lang natin, manood na lang tayo at si Inday, talasan na lang niya yung mga tao nagmamahal kay Inday, ay talasan na lang talaga niya yung kanyang pakiramdam at huwag siya magbibigay ng chance. Well, it's really sad, katulad nga nangyari noong 2022, di ba? Marami talagang traidor. Okay? Maraming traidor sa mundong ito, di ba? Kahit nga sa pamilya, may traidor. Nga sabi ko, titi ko, naawa din ako kay Inday. Ano ba to? Yung mga taong naka-Inday. Although napakalakas ni Inday, napakalakas ng mga Duterte. Sabi ko, when I travel to Europe, talaga nakita ko yung pagmamahal ng mga tao sa kanya. Pero yung mga taong nasa likod, kanya-kanya ng pwesto. Diba? Kanya-kanya na silang pwesto na ganito, na ganyan. Okay lang yan na may supporters tayo. Pero sana, ang panawagan lang natin sa kanila, okay? Ang panawagan lang natin dito sa mga tao yan, kasi halos lahat yan, kaibigan ko. Lahat yan, kaibigan ko yung mga yan. Hindi ko man sila nakakausap ng everyday or, at least natitext-text natin yan. Mga yan, hi, hello, ganyan-ganyan. Galingan nyo na lang. Okay? Galingan nyo na lang. Yes, Connie. Yeah, almost. Connie Macmillan. So, galingan nyo na lang na talagang kayo ay para sa taong bayan. Ang hirap eh. Kasi kaya, alam mo kung pwede nga lang na pag naging presidente si Inday, talagang kunin niya ako. Ako talaga taga-gurgur. Sabi ko, Day, eto, number 1, bangin. Number 2, but we cannot do that. Diba? So pagdasal na lang natin talaga na magurgur na si Bangag, o mawala na siya dyan sa landas natin, then makita natin kung sino talaga ang para sa Pilipino. Kaya sabi ko, sana talaga yung mga taong nasa likod niya sincere. Pero nakikita ko na kasi kung sino yung mga dyan eh. Kung sino ang para lang talaga sa personal nila. Huwag na kayo mag-away. Mag-message kayo sa akin. Dali.
Pag-uuntugin ko kayo. 'Di ba? Pag-uuntugin ko kayo, basta lang, mag-ingat lang kayo sa bugaw at saka sa alpot. Yun lang naman ang hinihingi ko. Okay, huwag kayong magpapa-impluwensya sa mga bugaw at saka sa mga alpot. Kasi yan ang sisira sa mga Duterte. Yan ang sisira. Grabe ang ano ngayon, ang mga po, kumusta na kayo? Lola ninyo, tigulang na si lola ninyo. Alam mo, mahirap talaga ang laban ni VP Sara kasi nga sabi ko nga lahat ngayon kanya-kanya ng forma. Sabi ko nga kung ako siguro na sa Pilipinas, kung wala akong kaso dyan na ipapatayin ako ng mga bangag, baka tapos na yan. Okay? Baka tapos na yung bangag na yan. Ang mali kasi dyan, nakikita ko talaga, kung nagsama-sama kayong lahat, nung inilabas ko pa lang, nung 2024, ang pulboronic video ni Bangag, tapos na sana yan. Kung si Amy Marcos, yung Jululis na yan, nung nilabas ko, nung 2024, July 2024, ang pulburon video ni Bangag, ng kapatid niya, which is inamin niya last year, noong 2025, tapos na yan, hindi na nararanasan ni Inday Sara yung ganitong panggigipit. Tapos mag-sorry siya, sorry, napahamak ko talaga si BP Sara. Pero hindi siya nag-sorry sa mamamayang Pilipino na pinahamak niya dahil inilagay niya ang adik niyang kapatid. Tapos na sana yan. Kaya lang, puro vested interest. Inantay pa natin na makidnap si PRRD. Inantay pa natin na si Inday ay pagkaisahan dyan sa mga kaputahan nilang impeachment. Di ba? Inantay pa kasi, mga kababayan, wala silang pakialam naman talaga na matagal si Bangag. Kanya-kanya silang forma. Yung iba nga dyan, baka natuwa pa dahil si PRRD nandoon. Which is sad. Ako, ang gusto ko lang sana, makalaya ang PRRD. Ako yun lang. Tapos, wag na siya magpolitika. Yun lang ako. Pinipray ko yun, gabi-gabi na si PRRD makalaya na makauwi na sa kanyang mga apo, kay Mira. Kasi nakita niyo yung mga video, it's nakakalungkot na yung mga apo niya, hindi yan, yung mga anak, matitibay na yan, malalaki na yan eh. Pero yung mga apo, di ba, yun ang nakakalungkot. Na pinabayaan ng mga kaalyado natin, sana imbis na nag-away-away kayong lahat dyan. Di ba? Sana yung mga bangag ang inaaway nyo. Yung mga lahat ng effort nyo, ilabas ninyo. Di ba? Pero sa totoo lang, mga palangga, ito talagang problema sa politics. Ang politika talagang magulo. Okay? Mga traidor, lalo na mga Pilipinong, politikong, mga makapiling, mga traidor. Yan ang problema. Kasalanan ni Amy Marcos, sabi ni Galaxy, ang lahat ng ito, well, talagang may kasalanan siya. Hindi naman niya kasalanan lahat, pero ang laki ng kasalanan niya. Dahil sabi nga niya, di ba, bata pa si Bongbong, uwi na tayo, ading, alpot, babalo, di ba? Magpahinga ka na, ading. Hindi niya masabi-sabi yung pagnanakaw ng kapatid niya. Di ba? Hindi niya masabi-sabi, di ba? Hindi nga siya nag-file ng sworn statement para gamitin para sa impeachment, di ba? Ang ginawa niya, no? Ang ginagawa ni Amy, punta-punta sa dahig, di ba? Nagbiga-biga doon, di ba? Nag-donate ng lechon. Ang lechon niyang daw kalabera. Punya yata, hindi donate niyang lechon doon. Parang kalabera. Alam niyo ba yung kalabera? Yung payat, malnourished yung lechon. Nagtagulo-gulo pa tuloy doon. Alam mo yung laban natin, yung laban ni Maharlika, hindi nyo matatawaran. Kaya alam mo, dinadaan ko na lang sa hair ko para hindi ma-stress yung hair ko, di ba? Puro kadyutahan lang yan si Amy. Puro lahat yan, wala yan. Alam naman siguro ni Inday Sara yan. Hindi naman siguro hayaan ni Inday Sara na pagdating ng 2028 ay nandiyadyaan pa rin si Amy sa likod niya. Yan ang sisira kay Inday Sara. Yeah. Yan ang sisira kay Inday Sara. Kasi kapag patuloy na hinayaan ni Inday Sara na si Amy didikit-dikit sa likod niya, madidismaya ang ating mga palangga, mga solid Duterte na talagang nagmamahal sa kanya. Okay? Ano sabi ni palangga? Sino ba kasi nag-aaway-away? Sino pang mga, ang dami ba nag-aaway? Hindi lang si Topacio? Well, I don't know about that sa iba, di ba?
Nagsisisi daw pero tumatawa si Amy, sabi ni Hazel Corpus. Okay? So malalaman natin, maraming traidor. Maraming traidor dyan sa likod ni Inday Sara. Okay? Malalaman nyo lahat yung mga yan later on. Di ba? Malalaman nyo lahat yan. Lahat naman yung iba dyan, alam mo yun, talagang para kay Inday Sara. Pero later on, okay? Ang dami naman yung mga sinasabi. Okay? Lahat yan mga kaibigan natin. Actually, lahat yan. Okay? Sino ba yung mga, alam nyo, magugulat kayo kung sino yung traidor na hindi nyo talaga sukat akalain. Okay? Ilang taon na ba siya? Bigyan natin ng close to, wag natin bigyan ng edad. Okay? Dapat hindi siya bata. Okay? Hindi siya bata. Maraming traidor talaga eh. Mga kababayan, later on, isplok natin yan. Wag lang ngayon. Okay? Ano yung mga sinasabi niyo? Basta lahat yung mga binabanggit nyo dyan, mukhang wala pa naman dyan sa mga binabanggit ninyo. Okay? Wala dyan. Okay lang yan. Maghula-hula muna kayo. Maghula-hula muna kayo. Alright? VP Sara, mag-ingat ka. Ayaw din ni Mayor Basti dyan kay Amy. Okay? Si Amy, traidor. Di ba? Oh, yan. Yan, pinangalanan ko na yung traidor. Matagal ko na pinangalanan yan. Okay? Nasa likod yan ng kunwari, para kay Inday. Traidor yan. At saka nakita ko si Basti doon sa dahig. Ayaw niya talaga kay Amy. Ayaw niya, na-witness namin yan ni Spokes. Narinig namin yan. Actually, may isa pa nga doon eh. Nainis na inis kay Amy Marcos eh. Nakwento ko na yata yun. Sinabi sa kanya, bakit nandito yung inutil na yan? Huwag na lang natin i-mention. Pero baka na-mention ko na, nakalimutan nyo. Di ba? Hindi ko na i-mention muna. Kasi para nagchika-chika boom-boom sila recently. Pero alam ko, lang yan, professionally, chuba-chuchu lang yan. Malungkot ang laban natin. Hanggat nandiyan ang bangag. So dapat talaga, ngayon ay ayusin na ni Inday Sara ang kanyang mga kawal dahil kung hindi, kaluluoy. Alam mo, pag natuluyan si Inday Sara dyan, dahil yan naman talaga ang gusto ni Bangag. Sinabi ko yan sa inyo, 2023 pa lang, yan ang in-expose ko sa inyo na itutumba talaga, i-eliminate talaga yung mga Duterte. So dapat ngayon pa lang, ingatan talaga ni Inday yung kanyang alindog. Okay? Huwag niya i-associate yung kanyang pangalan sa mga mababahong pangalan na wala namang napatunayan, kundi mang-scam lang. Diba? Mangbugaw lang, magpahawak ng susubels. Diba? At kung ano-ano pa. Si Sara Kaluwing talaga, talaga ito, follower talaga to si Palangga ever since the world began eh. Diba? Mga kababayan, sabi nga ni HL, ni Madam Handat, ek-ek lang yan si Mangga, sabi ni Ana. Alam ninyo, wag niyo akong utusan na sasabihin si ganito, i-text ko o tawagan ko si ganito, ganyan. Kahit sino yung mga yan, mga Palangga, kahit kaibigan ko yung mga yan, hindi ako nagsasabi na, oy, ikaw ano ka, ikaw ganito, ganyan. I don't do that. Sino ako para pagsabihan sila na ikaw ganito, kahit ka ganito? Wala naman akong pakialam sa away nila. Dami ko nang away eh. 4 na nga kaso ni Palangga eh, di ba? Oo. 4 na yung kaso ko, sasawsaw pa ko sa away nila. Hayaan mo na silang mag-away-away. At the end of the day, baka magkasundo din yung mga yan. Tapos ako pa, masama. Di ba? Let me gorgor you. This one I will gorgor you. Okay. Jocelyn, goodbye. You're dead. You're dead, Jocelyn. Goodbye, my love. Alright? Sabi ni dahil sa 18 trillion pesos sa utang, tao ang magbabayad pero mga politiko nakikinabang. Ano ba itong kalbaryo na ito? By Attorney Harry Roque. O nga, sinabi ni spokesman. Yun na nga, sinasabi ko. Kasi you have to do something. Huwag nyo nang antayin na ang bulati pumirma dito. Huwag na natin silang antayin. Antayin nyo pa ba na mabubundol silang lahat katulad ni Pimentel? Diba? Hindi naman lahat yan mabubundol. Yung iba dyan, atakihin or something. Huwag na natin silang antayin
na magurgor. Dapat kayo na ang gumawa, di ba? Mag-ano kayo, mag-speak up kayo. Wala eh. Mga kababayan, kaluluoy talaga ang sitwasyon. Kasi imagine nyo, sa panahon ng social media, digital age, namamayagpag pa rin yung adiktos na si Marcos Jr. at ang asawa niyang hayop na si Lisa Tanas, ang kanyang mga anak na mga adiktos, sabi ni Amy Marcos, adiktos lahat. Napapanunuan kayo, adik ang pamilyang namumuno sa inyo na ninanakaw ang pera nyo every second. Andyan pa si Martin Romualdez Tambaluslos na ayaw panagutin ng Bangag Administration at kinlear siya. Na wala daw siyang, walang probable cause, wala daw siyang involvement dito sa flood control. At putang ina, Speaker of the House, walang involvement. Sa mga PNP, AFP natin, di ba, mga supot pa rin. Dapat tumulad kayo dun sa 18 soldiers / Marines na nag-speak up sila. Dapat manindigan kayo kasi kinabukasan to ng bayan ninyo. Kasi hindi naman talaga matatapang ang mga Pilipino. Mga talawan tayo. Kasi kung matatapang kayo, wala na si Bangag. Natatakot kayo? Well, again, kung takot kayo, then wala kayong pakialam sa bansa ninyo. Kasi ang tunay na matapang, walang pakialam, patay o buhay. Like me. Kahit nasa Amerika na ako, nilalabanan ko yung mga bangag. Hindi ko nilantana na ako ay kinasuhan. Mayroon pang assassins para saan, gusto pa akong gurgurin. Eh kayo mga sundalong, mga talawan, tangay na, dapat pala nagsundalo na lang ako para, bay ngayon, naratrat ko na yung mga hayop na yan. Diba? Tapos na sana yan. Naging hero pa ako. Sabi ni Eloy sa may news kay Tara-Tara, di umano'y may karelasyon na batang attorney. Nabasa ko. Hindi ko pa alam yan, palangga. Ay, baka naman ano na siya ngayon, you know? Baka may budget na, you know? Hindi natin alam. I don't know about that issue. Nabasa mo? Yes, sabi ni Michael Bray, Madam, may pinost si Atty. Baligod na video kung paano binibilang yung maleta. Exactly, ito yan. Oh, Levi, man, Bisaya man si Inday. Si Levito Baligod. Okay? Nakita nyo ba yan? Tapos sasabihin nyo, AI? Oh, ayan. Exactly. Ayaw nyo kasing ayaw nyo kasing, ayan, no? Ayaw nyo kasing, kita nyo pera ng bayan yan? Tapos okay pa rin sa inyo, no? Parang okay lang, normal lang. Sa ibang bansa, wala na dapat si Bangag, eh. Di ba? Sabi ni, paalang. Sabi ni The Filipina, bakit daw paalang? Oo nga, sana Julo, kasalan na, no? Malay mo. Maganda ngayon muna para pahirapan siya. Malay mo, mabuang siya. Di ba? Hindi matanggap, wala na yung paa niya. Di ba? Ano pang purpose ng mga Ferrari, Porsche niya, o mga motorcycle niya, mga $1 million. Di ba? Minsan kailangan talaga mangyari yun, eh. Di ba? Para baka sakali pa rin hindi mo matatakot yung mga hayop na yan. After Holy Week, pagmahal na araw pa din, mahal na araw pa din ang buhay sa Pilipinas, sabi ni Hazel Corpus. Diba? Ang problema kasi sa atin, masyado tayong dasal ng dasal. Wala naman tayong ginagawa. Sabi nga ng Diyos, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Diba? Hindi naman pwedeng gawin ni Lord lahat yon. Dapat you have to do something para ma-improve yung buhay ninyo. Kung patuloy na lang kayo, dito na lang tayo sa social media, walang umaaksyon kahit nagugutom kayo, ay kawawa talaga. Diba? Kawawa talaga ang bayan natin. Kaya sabi ko nga kung pwede may sumakap na sa akin, kahit sino, pasakop na kayo sa North Korea kung gusto nyo. para mas lalong malala. Ayaw nyo magpasakop sa akin, di ba? Sabi ni C. John, magandang madaling araw dito sa LA. Oo, palangga, nagising yung alindog ko Protector ng bangag is military. Ano naman ang laban dyan? Exactly. Talagang sabi ko nga, protector ng bangag. Iilan lang naman yung mga general na yan. Pero kung kikilos yung mga may puso, may mga pagmamahal talaga sa bayan, tapos na yun si bangag. Kasi kung ako presidente nyo talaga, mauubos sila. Tatalonin ko yun si Pangulong Duterte. Total, kung
ano nila ako, ICC nila ako, di ubusin ko na silang lahat. Sagutin ko na lahat ng kasalanan ng, at least nagurgur ko silang lahat. Di ba? Executive number 1, dabangin, di ba? Hulog sa bangin yung mga hayop na yan. Sa Malaysia, 3.27 ringgit lang po ang fuel save per liter. Or 49 PH lang. Kaya nga, hindi pa dapat tumaas ang fuel, ang gas, LPG, crudo, kung ano-ano pa. Kasi old stocks yan. Mukhang matatapos na yung gyera. So, nag-take advantage talaga based doon sa expose ni Senator Marcoleta na pinagsasamantalahan tayo ng mga malalaking negosyo. Sino ang kasabwat niyan? Di si Bangag. Ang Bangag administration. Yung mga malalaking negosyo na yan, dapat unahin din yan eh. Unahin din, betayin yung mga yan eh. Kasi may parusa dyan eh. May batas na hindi ka pwedeng magsamantala. Lalo na kung may crisis, katulad nito. Pinababayaan ni Bangag. Diba? Sabi niya, ni Bunch, wala ba tayong take sa issue ng I don't know, kasi hindi ko alam kung anong issue nila palangga. Hayaan nyo, basta basahin ko. Hindi ko alam yung issue nila. Alam mo, pareho ko yung mga kaibigan yan. Okay? Hayaan mo, gusto nyo bang imbitahan ko sila magkape? Hindi ko alam. So, busy-busy ako sa pakikipaglaban. Diba? Unahin muna natin yung mga demonyo. Sabi ni Robbie, sino pong kongresista? Si Pimentel, si Angkol Pungkol. Alam nga lang ngayon, may bago na siyang pangalan. 135 na dito sa Bacolod ang fuel. See that? 135 pesos. Joy Kasugay, sinong i-check ko palangga? Anong i-check ko sa SMNI? Ayoko, may mga doon, may mga gorilya. Nakatakot naman mag-check sa SMNI, may mga gorilya, may mga bugaw, may mga alpot. Ew. 'Di ba? Nakakasira yun sa SMNI. Shout out sa SMNI. Medyo linisin naman, wag kayong mag-hire ng mga alpot. I'm sorry, they're my friends, but I have to be honest. Ayoko sumilip, baka may nakabuka ka doon eh. Kawawa naman yung SMNI, durog na nga eh. Tapos, napunta pa itong mga na to. SMNI, ito lang yan. Hindi porke may following na yan, makakatulong yan sa inyo. Tignan nyo kami mga followers ninyo. Nasusuka. We don't like the gorillas. Diba? We don't like the alpots and the jugaw and the susubels. Ew, kadiri. Kadiri! Sabi nga ni Heart Evangelista, kadiri talaga. So, durog na nga kayo eh. Dito sa mga bangag, diba? Dagdag pa kayo ng mga ganyan. Diba? Huwag na magdagdag. Baguhin na natin yan ng mga ganyang dramatic. Ang dami naman magagaling dyan ng mga batang reporter. Don't, drag yourself. Drag the